So good day criminology students and welcome to our recorded discussion in CFLM1, Nationalism and Patriotism. Okay, so nandun na tayo sa Module 6. And yung Module 6 is all about the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So kinakailangan po natin hindi lang basta makinig dito sa discussion na ito, kung hindi, we will read din itong ating module kasi it will give you enough time to fully understand kung ano nga ba yung Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials, especially na kayo ay mag-apply in future years, when you graduated dito sa ating course na para maging public official, yung sa law enforcement agencies nga po natin. So, ito yung learning outcomes and then these are the topics or the content. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag na Republic Act 6713 o known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So, kabilang ba dito yung mga police, BFP, BJMP? So, syempre kabilang dito kasi included sila as public official. Okay. So, ang coverage ng law, ito yung mga sinasabi na kung sino yung dapat mag-adhere dito sa Code of Conduct. Yung mga employees in the government, kahit mga clerks, elective and appointive. Ibig sabihin, when you are elected, for example, Sangguniang Kabataan, yan, kagawad. So, elected yan. Diba? Kabilang yan dito. And then, permanent or temporary in the career or non-career service, including military and police personnel, whether or not they receive compensation regardless of amount. Okay? And then, ito rin, dinedefine din niya kung ano ba yung ibig sabihin ng public officials. Okay? Public officials include, so yun lang din yung binanggit lang din natin kanina, so yun yung nag-i-include ng public officials. So, declaration of policy, yan. It is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. So, tayo as a country, we are aspiring for workers within the government na may integrity, may responsibility, may competence. Yan. Kaya nga, that's why it is important when you vote. And when you vote, dahil ito ay Code of Conduct for public officials, you vote gamit yung mga criteria na to. Diba? Sa batas na to. So, ibig sabihin, halimbawa, isang public official ba ay merong responsibility? Yan. Meron ba siyang integrity? May competence ba siya? Loyal ba siya sa republic? Loyalty. Diba? Meron ba siyang patriotism? A sense of justice? Yan. And then, so, we have different reforms on public administrative system. Every department daw kinakailangan ng tinatawag nating or office and agency shall as soon as practicable and in no case later than 90 days from the effectivity of the rules, these rules start conducting value development programs for its officials and employees. Take note, value development programs in order to strengthen yung kanilang public interest, yung kanilang performance sa kanilang duty. Ang ino-involve daw nito yung mga activities na dapat gawin. Ethical and moral values, rights, duties, and responsibilities of public servants, nationalism, patriotism, justice, and human rights, democracy in a free and just society, Philippine history, culture, and tradition, socio-economic conditions prevailing in the country, especially in the depressed areas, and the need for a code of conduct and ethical standards. So, meaning to say, ito yung mga dapat makita sa mga public offices. Ng mga trainings. Kasi these topics or these contents will improve the professionalism, the work ethics of different employees within the government. Okay, continuing refresher courses, and seminars and workshop to promote a high standard of ethics in public service shall be conducted. 'Di ba?
That's why makikita natin minsan may mga public offices na nagkakandak sila ng mga training seminars, for example sa iba't ibang mga batas, example anti-vowsy, diba? Anti-bastos law, diba? Nagse-seminar sila ganyan. Part iyon nung pagiging proficient nila when it comes to their work, okay, when it comes to kung ano man yung kanilang services na ino-offer within the government. Furthermore, ano pa sinasabi po dito? Yung every head of the department or office or agency, sila yung magbibigay dapat o yung mag-spearhead nitong mga programs po na ito, nationalism, patriotism. So, sila yung mag-spearhead nitong mga programs na ito. Kaya ito, pinapalam sa inyo kasi at some point, pwede kayong maging head of office, head of even an agency, di ba? Maging hepe o tumas ang ranggo, maging team leader. So, ibig sabihin, you will be at some point you will lead a certain group of people. So, it is the duty, sabi sa batas na ito, na spearhead yung mga ganitong program, seminars, workshops, training. Okay, lalo na yung mag-uplift din ng nationalism and patriotism. So, ito lang po yung sinasabi dito. Ito, may sinasabi po siya sa number 7, ombudsman, resident ombudsman. Ibig sabihin, sa isang agency daw, dapat may resident ombudsman. Pag sinabi natin resident ombudsman, in case na mayroong reklamo, in case na mayroong alleged na cases involving a conduct or bad conduct ng isang public official within the government or within the agency, so dapat may resident ombudsman, siya yung magkikita kung may sapat bang batayan o may probable cause ba itong mga nirereklamo. Okay? So text is transparency of transaction and access to information. Yan, uso ngayon ito sa gobyerno at dapat naman talaga. When it comes to the transactions, the access to information, so kung kayo ay head ng isang department, offices, or agencies, dapat mag-establish ng transparency. Yung transaction, especially involving money. So pwede maglagay ng mga financial report, yung ipa-audit, di ba? O di kaya ay nakapost, nakikita ng mga members of the offices or departments or agencies. So pwede po magganon. And then disclosure din ng information, pero sabi dito, may limitations ito. When it comes to information na premature, ano ibig sabihin natin ng premature? Ang premature is hindi pa dapat siya ilabas or else pag nilabas siya, medyo magkakaroon ng problema. O limbawa, nag-i-involve ito ng security. Yan. Ng public security. So, yun yung magiging problema po niyan. Next, lesson 2 is norms and of conduct of public officials and employees. So, ang public officials and employees dapat merong letter A, commitment to public interest. Dapat merong commitment to public interest. Sabihin, yung publiko, alam dapat ng isang public official or employee na siya ay naglilingkod sa bayan. Okay? Lingkod bayan. Next, B is professionalism. Diba? You arrive on time, you do your duty, you do your job, 'di ba? Hindi ka nadadaan sa padri-padrino, sa kamag-anak, 'di ba? O di kaya sa mga prat-prat, 'di ba? Na kapag manbaw, ikaw pulis ka, may nahuli ka, hindi napapakiusap o na under the table, so nangungutong. So yan, professionalism tawag natin doon. Meron kang utmost devotion and dedication to duty. And then letter C is just and sincerity. Ano sabihin natin ng just and sincerity? Meaning to say is when you will become a public official and employee, so dapat alam mo yung value ng katarungan. Diba? For example, may nagawa kang mali. Hindi ka dapat mag-expect na tama ang kakahinatnan yan. Kasi mali yan ay.
kung may nagawa kang mali, syempre automatic mali yan. Diba? Automatic, kinakailangan ng justice para dyan. Diba? And then, sincerity, yung pagiging totoo, pagiging tapat. Okay? Political neutrality, ito din ang kinakailangan natin sa public officials and employees. Dapat wala tayong party affiliation or preference. Okay? Ibig sabihin, makagobyerno tayo to the point na hindi tayo sasabak. Halimbawa, yung uso yung mga nagkakampi-kampihan during election, nag-away-away during election. So, hindi po tayo papasok doon, lalo na yung mga pulis. Diba? Kasi at the end of the day, ang role ng mga pulis is para sa public. Diba? Public service. So regardless of party affiliation, hindi namimili kung sino ba binoto noong nakarang eleksyon. Responsive to the public. Kung ano yung kinakailangan ng publiko, you are very responsive. Dapat. Iyon ang mga public officials and employees. Ano yung ini-involve nito? Prompt, mabilis, courteous, magalang, adequate, sapat. Yung service na ino-offer mo sa public. And then F, alam na natin to, na-define na natin to, napalalim na natin yung definition natin ng nationalism and patriotism. Okay, next is commitment to democracy. Ba? You know the value of democratic way of life and values. Ito, simple living. Hindi ka magarbong mabuhay. Lalo na kapag ikaw ay elected. Diba? Kasi, halimbawa kayo, baka maisipan nyo magbarangay captain. Uso kasi yan eh. Diba? Minsan may mga police na nagre-retired and then sasabak sa politika. So, that is within their right. Pero, syempre, kapag nasa politika ka, lalo na kapag ikaw ay politiko, dapat modest lang yung living mo. Kasi ang dami may hirap na constituents mo. Diba? Hindi magarbo, hindi ginagamit yung pera ng gobyerno for personal use. So, hindi po ganun. Next, we will discuss the duties of public officials and employees. General rule, when a request or petition, whether written or verbal, can be disposed of promptly and expeditiously, the official and employee in charge to whom the same is presented shall do so immediately, without discrimination, and in no case beyond 15 working days from receipt of the request or petition. So, ibig sabihin, no discrimination when it comes to request or petition. So, in departments, offices, and agencies, ang sinasabi dito, avoid long queues. Ito, avoid long queues. Ano sinasabi sa long queues? Yung mga pagpila ng mahaba, hindi pinaghihintay ang politiko, lalo na kapag ito po ay public service. Diba? So, hindi pinapipila. In case of written requests, petitions, or motions sent by means of letters, telegrams, so dapat daw ay trabahuin ito nung in charge. Diba, may reklamo sa public official. Acknowledge in the communication by means of a note or letter informing the interested party, petitioner, correspondent of the action taken, and attaching a copy of the letter of referral to the proper department and office. Ibig sabihin, ano sinasabi nito? Yung due process dapat susundin. Okay? So, yan. 6, ito. All public of documents must be made accessible to and readily available for inspection by the public during working hours except those provided in Section 3, Rule 4. Ito kasing Section 3, Rule 4, ito yung nag-i-involve ng public safety, security. 7, all heads or other responsible officers or departments, offices, or agencies of the government and of government-owned or controlled corporations shall within 45 working days from the end of the year render a full and complete report
of performance and accomplishments as prescribed by existing laws and regulations. So may report kung ano ba yung natapos o kung anong klase yung performance o di kaya ay kung ano-ano mga na-accomplish nung office, agency, or department. Officials and employees and their families shall lead modest and simple lives. So, ito nabanggit na naman natin. Next is public disclosure. Ano sinasabi dito sa public disclosure? So, ibig sabihin, when it comes to employees, ano po? Ang gagawin, kahit daw sila ay temporary laborers, casual, yan sila. So, shall file under oath their statement of assets, liabilities, and net worth to ensure na dapat walang corruption na mangyayari. Hindi yung biglang yayaman. Hindi ko alam, pero kung alam nyo, yung isang balita na milyonaryo na guard ng ombudsman, yun, hindi natin yun alam. Next, number 2 is disclosure of business interest and financial connections. Ibig sabihin, i-disclose mo yung mga business interest mo. Ibig sabihin, may-ari ka ba ng construction firm? May-ari ka ba? I-disclose yun dapat. Bakit i-disclose? Kasi nga, ay baka magkaroon ng conflict of interest when it comes to the different projects na gagawin ng isang department, isang agency, o ng isang office. Halimbawa, magpatayo tayo ng ganito, magpatayo tayo ng chapel sa kampo. O pwede naman, di ba? Yung pala, sa yung business, sa yung construction company pala yun. O sa construction company ng pinsan mo, ng kapatid mo, o kung sino pa mang kamag-anak. So, bawal po iyon. Next is conflict of interest and divestment. So, ano po ba yan? So, conflict of interest when a public official or employee is substantial stockholder, sabihin stockholder ka na isang company, board of director, an officer of the corporation, or an owner, or has substantial interest in a business, a partner in a partnership. So yun. And then number 2, interest of such corporation or business or his rights or duties therein are opposed to or affected by the faithful performance of official duty. Yan. So, dinedefine lang ano ba yung substantial stockholder. Directly or indirectly, meron kang shares of stock sa isang corporation. Yun. Voting trust means an agreement in writing. Ibig sabihin, may agreement kayo ng isang corporation. Yan. When conflict of interest arises, kapag daw nagkaroon ng conflict of interest, a public official or employee involved shall resign from his position in any private business enterprise within 30 days from his assumption of office, or divest himself for his share holdings or interest within 60 days from such assumption. Ibig sabihin, ipapamalagad niya sa iba yung kanyang business, kasi hindi po pwede na businessman ka tapos ikaw pa ay naglilingkod sa bayan. Although tatandaan natin, pwede ka rin naman mag-business, pero kapag nagkaroon na ng conflict of interest, dun magkakaroon ng problema. Halimbawa, ang business mo ay, ikaw ay police, ang business mo ay security corporation, security firm, yung nagbibigay ng sa guard, police ka, kasalukuyang kang police, ang PNP ay nagbibigay ng permit diyan, o mataas ang katungkulan mo, o baka may conflict of interest, diba? Kaya doon chine-check yun. Nabakal mo, nabibigyan ka lang ng permit, pero hindi ka naman pala karapat-dapat bigyan ng permit. Doon sa iyong example na yun, sa iyong corporation. So yun, grounds for administrative disciplinary action.
Magkakaroon ng disciplinary action pag directly or indirectly having financial and material interest in any transaction requiring the approval of his office. Indirectly or directly yan, halimbawa may napili sa bidding na magtayo ng building, panibagong building, halimbawa isang station, halimbawa BFP ka, isang station, pinaboran mo yung isang kasi syempre mura, ganyan-ganyan, tapos biglang may kakatok sa iyong bahay, magbibigay may gift sa iyo yung construction firm na napili, bawal yun. Indirectly having financial and material interest. Diba? Next, number 2, owning, controlling, and managing or accepting employment as officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee, or nominee in any private enterprise regulated. Yan, bawal. And then engaging in a private practice of his profession unless authorized by the Constitution. Bawal din. Diba? Saan ba ito? Halimbawa, may mga public officials na pwedeng mag-engage sa private work or private practice. Pero may mga public officials din na hindi pwede. Bigyan ko kayo halimbawa, ang mayor o kahit sinong politician, hindi sila pwedeng pumunta sa private and then you practice yung work nila. Halimbawa, ay graduate naman si mayor ng criminology. Tapos may master's degree pa siya sa criminology. And then magtuturo siya, gusto niya magturo dito sa MCC. Mayor siya ng Baler. Halimbawa lang So bawal po 'yun. Pero baka naman sabihin niyo, ba't kami sir, may mga public official po kami, mga pulis na nagtuturo. Pwede yun. Kasi it is provided or hindi naman siya pinagbabawal ng ating constitution and existing laws and regulations. So, pwede lang siya. Next is recommending any person to any position in a private enterprise. So, ibig sabihin, you don't recommend. And then, disclosing or misusing confidential or classified information officially known to him. Pinagdaldal mo na, sinabi mo na, nilabas mo na. So, ground ito for disciplinary action. And then, soliciting or accepting directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value which in the course of his official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of his office. So, bawal tumanggap ng regalo. Bawal tumanggap ng lagay. Directly and indirectly. Kasi pwede naman indirectly halimbawa, hindi ko naman niya hiningi basta na lang binigay. Bawal pa rin. Diba? Okay. So the following daw shall not be considered as a gift. Okay. Number 1, letter A. Unsolicited gift of nominal or insignificant value not given in anticipation. Ano ibig sabihin natin ng nominal or insignificant? Pag sinabing, halimbawa, nominal or insignificant, parang yung value naman nung binigay is hindi siya maituturing as a gift. Bigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, Mount Carmel College, kinakailangan ng wipe card. Kasi may parade. Ngayon, inabutan mo ngayon yung mga nagdadrive nung police mobile ng 500 pesos, sir, merienda po. Is it considered as gift or not? Ang sagot, not. Kasi insignificant value. Bakit? Tingnan natin dito. Taking into account the salary of the public official or employee. Barya lang sa kanila yung 500. Diba? Ibig sabihin, at hindi naman nila ine-expect na magbigay yung Mount Carmel College ng pamerienda para sa kanila. Insignificant. Ibig sabihin, walang hindi naman malalagay sa panganib yung pulis. Diba? O di kaya pagtapos ng OJT, halimbawa nagtapos ang OJT, nagpapansit yung mga OJT.
it is considered as nominal or insignificant. Kasi when it comes to gift, kinakailangan, dinedetermine dito yung value, nakadepende rito. At yung frequency ng pagbibigay. Kung lagi-lagi bang nagbibigay. A gift from a member of his family or relative as defined in the code on the occasion of family celebration and without any expectation of pecuniary gain or benefit kapag galing sa pamilya. And then C, nominal donations from persons with no regular pending or expected transactions with the department, office, or agency with which the official or employee is connected. And then D, donations coming from private organizations. Dapat ang humanitarian yan, okay. So, dapat yung mga donations na ganyan din is na ano siya, dinodocument siya, and then sa treasury, sa finance office ng isang department, dapat siya ay idinadala. Kasi yung donations para ma-audit din po. Kasi halimbawa, lalo na sa usong-uso syempre sa Department of Education, talagang nagpapadonate sila. Brigada eskwela pa lang, di ba? And then donations coming from government to government entities. So kapag galing sa government to government, halimbawa, PNP magdo-donate sa isang school o under na yun ng Department of Education, so it is not considered as a gift. 7, obtaining or using any statement under the code for any purpose contrary to morals or public policy or any commercial purpose other than the news and communication of media for dissemination to the general public. Okay, and then next 8 is unfair discrimination in rendering public service due to party affiliation or preference. So, ibig sabihin, in terms of public service, we cannot choose a certain group of people dahil lang, halimbawa, sinuportahan nila yung isang particular candidate. And number 9, disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people. So, bawal po yun. Siyempre, disloyalty to the Republic. O ngayon, usong-uso ngayon yung mga arguments na pro-China and then yung against China. Saan ba tayo plalagay? Pro-China or against China? Nalalagay sa panganib yung ating mga Coast Guard, yung Navy natin. Wala namang kumampi ka pa dun sa kalaban, di ba ga? It is a form of disloyalty, kaya di ko rin magets yung mga nakikita natin sa balita na parang against ba sila sa government ng pag-assert ng mga territories natin dun. Naging mabait na tayo sa China, wala lang din nangyari. Di ba? Naging mabait na tayo sa China, hindi lang din na-resolve yung issue. Hindi pa rin makapangisda yung mga Filipino. Nagkakaroon pa rin ng aggression sa ating Coast Guards, sa ating naval fleets, 'di ba? So, maging loyal po tayo. 10, failure to act promptly on letters request within 15 days. Bawal po 'yun. Kapag mayroong request na letter, dapat sumagot. Halimbawa, nag-request for assistance, may event. O di within 15 days dapat sumagot kung okay o makakapunta. Kaya nga kami rin, di ba? Meron kaming may mga advice ako na nagle-letter sa PPO, sa provincial. And then sabi ko, dapat mag-letter na kayo kasi pwede iyang hindi within 15 days kasi. Hintayin nyo pa yung 15 days. So dapat i-follow up nyo ng i-follow up. Next po ay yung failure to process documents and complete actions on documents and papers within a reasonable time from preparation thereof, except as otherwise provided in these rules. Next is yung failure to attend to anyone who wants to avail himself of the services of the office or to act promptly and expeditiously on public personal transactions. So 13, failure to file sworn as statements of assets. So bawal din po 'yun. Ground 'yun for
disciplinary action. Failure to resign from his position in the private business kapag kinakailangan mag-resign. Okay? Penalties. Okay, siguro skip na natin itong penalties kasi self-explanatory lang din naman ito. So, penalties. So, yun. And then, ito po yung topic 2, gender and development in the PNP. Okay? According to the Magna Carta of Women, the state affirms the role of women in nation building and ensures the substantive equality of women and men. Hindi ko alam sa inyo, pero syempre, dapat hindi natin tinitingnan ang isang tao na based on his or her own gender. Kung iyan ay babae, may mga capability iyan na pwede ring itapat sa mga kalalakihan, and sometimes pa nga, may mga times na talagang nahigitan pa nila yung mga kababaihan when it comes to different levels or different fields, di ba? Yung mga babae dito, halimbawa, may mga, kasi pa lang ay 10%, di ba, yung quota ng mga kababaihan sa law enforcement. Yung iba, ang gusto is pataasin man lang yung 10%, pataas-taasin man lang. Kasi syempre sa ibang bansa nga, di ba? Madaming mga babaeng police officer. Okay? So it shall promote empowerment of women and pursue equal opportunities for women and men and ensure equal access to resources and to development results and outcomes. Okay? So ang sinasabi dito sa paragraph na ito, that the state ina-acknowledge na yung equality of men and women at dapat i-abolish natin yung tinatawag nating unequal structures and practices. Dapat ang feminism mismo ay manggagaling, ito nabasa ko kasi feminism mismo ay manggagaling, nabasa ko sa isang source, ang feminism ay manggagaling dapat sa mga kalalakihan. Diba? Na dapat we must encourage women to become independent and to have a self-determination. Diba? Yan, ito yung topics natin. And then, okay. So, meron tayong God. Sa PNP may God, sa iba't ibang offices ng government, even in the Department of Education, meron tayong God. Hindi po ito yung God na G-O-D. God, G-A-D. God is gender and development. According to the Magna Carta of Women, gender and development is the development perspective and process that are participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, supportive of self-determination, and actualization of human potentials. Ang God daw, ang goal daw nito is ito, gender equality. I-transform yung society's social, economic, and political structures, okay, para magkaroon ng validity and question the validity of the gender roles ascribed to women and men. Walang toxic femininity at walang toxic masculinity. Ibig sabihin, hindi mo kinukulong yung definition ng pagkababae sa isang particular standard. Hindi mo rin kinukulong yung definition ng pagiging lalaki sa isang particular standard. Hindi mo sasabihin na di siya nagpapalda ng maiksi, tomboy siya. Tomboy agad. Kung paano kung ayaw ko lang talaga magpalda, halimbawa ako yung babae, ayaw ko lang talaga magpalda, di ko talaga trip yung pagpapalda. Di ba? Does a certain way of dressing makes you more women and makes you lesser women. Di ba? So hindi naman po dapat ganon. And then to uphold women as active agents of development and not just passive recipients of development assistance. Kasama sa development building ang mga kababaihan. And then to promote the need of women to organize themselves and participate in political processes to strengthen their legal rights. Okay, women in the field of law enforcement. Republic Act 9710, known as the Magna Carta of Women, provides that the state shall pursue appropriate measures to eliminate discrimination of women. Saan daw? Ma-eliminate yung discrimination ng women sa military, police, and other similar
services. So ibig sabihin yung mga related na ganito, lalo na sa mga halimbawa sa dapat maging open din yung sa administrative task, sa combat, sa security related or field operations. So open dapat sa mga kababaihan din ito. Ina-abolish yung restriction. Hindi na dapat nandun tayo sa perspective na yung babae sa field of law enforcement, sila lang ay nasa desk at nagtatrabaho. Ay kaya kailangan ng babae sa field of law enforcement para may magtrabaho sa desk. Hindi. Yung ginagawa din ng mga kalalakihan na field operation, yung engaging in security related operations, so that ay ginagawa rin po ng mga kalalakihan, ng kababaihan din. Moreover, women in the military or uniformed service shall be accorded the same promotional privileges and opportunities as men. Kung nagtataas ang sweldo, dapat hindi ito base sa gender ng isang tao. Or kung nagkakaroon ng promotion, hindi rin dapat sa gender ng isang tao. Towards this end, the state shall ensure that the personal dignity of women shall always be respected. Lalo na sa mga trainings. Women in the military, police, and other similar services shall be provided with the same right to employment as men on equal conditions. Equality, they shall be accorded the same capacity as men to act in and enter into contracts including marriage based sa Republic Act 9710 Section 15 ng Magna Carta. Okay. Further, women in the military, police, and other similar services shall be entitled to leave benefits such as maternity leave as provided by the existing laws. Okay, upon the formulation or yung establishment nitong 97 o nitong RA, hindi pala ito 97, itong RA 8551, so 90 days daw dito dapat mag-establish ng equal opportunities for women in the Philippine National Police. Okay? At ma-prevent yung sexual harassment in the workplace, prohibition of discrimination on the basis of gender and sexual orientation. Administrative liability, so ang isang head of office ay liable when it comes to his or her personnel na nagva-violate ng established rules and regulation regarding gender sensitivity and gender equality. Alam niyo, sinasabi pa rin dito sa Republic Act 8551, kabilang dito yung mga insensitive jokes about women. So sa workplace, hindi dapat magkaroon ng misogynistic jokes. Alam niyo yung misogynistic jokes, yung parang ang topic ay yung kababaihan to the point na nagiging uncomfortable dito mga kababaihan sa workplace. Non-prohibition or for promotion. So hindi dapat i-prohibit sa promotion yung isang officer in basis lang na siya ay female personnel. Okay? Creation and functions of women's desk. So yan, Republic Act 8551 nagbibigay din ng paintulot o ng power na magkaroon ng women's desk. Prioritization of women for recruitment. Ito yung sinasabi kong 10%, hindi dapat less than 10% yung makuha sa annual recruitment, training, and education quota para sa mga female officer. Okay, so this will be the end of our discussion dito sa CFLM 1, dito sa module natin, para sa semifinals. So if there are any questions, feel free to message me in Messenger or LMS kapag may mga katanungan, clarifications. And again, paalala ko lang, itong module na ito ay dapat pong binabasa. And next meeting, face-to-face ito, so we will discuss kung ano yung natutunan nyo in this video discussion. Okay? So, goodbye, class.